So gaya ng sabi ko kanina guys, meron tayong special guest. Siya yung team owner ng Batang Riles. And yung kwento ng Batang Riles, isa sa mga unique na kwento. Or hindi man unique, parang inspiring para sa akin. Kasi itong guest natin, siya yung team owner ng Batang Riles. And at the same time, hindi lang basketball yung binibigay niya dun sa mga players niya, pero binibigay niya rin ng hanap buhay. So na-curious ako kung sa kwento niya kung bakit niya ginagawa niya ngayon. So kasama ko ngayon si Bodax Olayon. Bro, kamusta bro? Welcome to the show. Salamat Kyle, salamat sa pag-ibita mo. Isang malaking karangalan. Ayun, para masimulan lang bro, ito naman, usual na tanong, lagi kong tinatanong, like yung basketball bro. Paano ka nahilig sa basketball, brother? Simula pa ng elementary ako, talagang nakahiligan ko na maglaro eh. Simula nung yung mga tiyuhin ko, tsaka yung mga kapitbahay ko may liga interbarangay. Ako taga-bitbit ng sapatos nila hanggang sa parang gusto ko ng basketball ba, tapos nagpapagawa ko doon sa lulo ko ng ring, tapos ang gamit namin bola dati yung alam mo yung patay na niyog na maliliit, yun yung ginagawa namin bola. Hanggang sa doon na medyo pag may mga interpurok na doon na ako na medyo nabihasa-bihasa start noon. Medyo natuto na rin ako mag-basketball. Taga saan ka pala bro sa Pilipinas? Taga Bohol. Ilang taong ka nung nagsimula ka nun? Simula siguro ko ng mga grade 5 siguro. Grade 5 or grade 4, grade 5. Hindi ko na matatandaan, matagal na. So parang natuto ka lang from like gumagawa kayo ng mga sariling ring? Yun ang simula ng ginagawan ko ng lolo ko ng ring. Tapos kami magpinsan, doon kami sa likod ng bahay ng lolo ko, lalaro ako basketball. Yung ginagamit yung niyog, yung patay na kami bro, nung bata ako ginagawa namin mga kaibigan ko. Papel sa basurahan. Ginagawa niyo. Meron yung naranasan ko yung mga Pero yun talaga yung pinaka-basic na saan ako nag-start na maglaro-laro kasi noon din, mahirap bumili ng bola dati. Pag makatawid ka lang ng kabilang bayan, makabili ng bola, medyo makabili ka pero that time medyo malabo. Kaya yun na yung alternative na bola namin na So ano yun bro, nagsimula ka lang sa mga lugar nyo, ganyan? Yeah, simula doon na sumalisali na ako ng mga liga, inter-barangay. At saka nakalaro din ako ng intertown dati nung high school ako eh. One time or two times maybe. Sa school bro, paano ka? Nag-varsity ka rin ba nung elementary ka? Or hindi ako nag-focus ng basketball nung high school ako kasi dancer ako nung kasikat ng Street Boys dati eh. Nung elementary ka ganun? No, high school. Pati high school? High school, yeah. Kinukuha lang ako pero wala pang varsity sa amin dati ng high school eh. Pinipick up lang ako nung intertown. Tapos that high school time, wala kaming medyo like varsity. Kaya doon ako sa sayaw na mga baklit dati if you remember si Street Boys. I think naalala ko yung mga panahon na uso yung Street Boys. Yeah, sila mga and then meron nga talagang mga school na walang varsity. Yeah. Pero like paano ka naman na-discover sa mga intertown bro? Kasi nung lagi may interbarangay doon pag summer eh. Tapos may yung pinaka-sentro kasi ng Bohol sa Tagbilaran eh. Na-select ako doon kasi taga-sentro ako dati. Tapos kilala ako doon pag naglalaro ako eh. Ibig sabihin mahusay ka rin talaga ng mga panahon eh. Meron naman talagang husay pero hindi lang talaga, walang exposure dati ng panahon ko eh. Malayo kami sa Kabiasnan. So after nung high school mo, hindi ka nag-varsity. So paano nagtuloy-tuloy yung parang pagbabasketball mo after high school? Nung nasa Saudi ako na bumalik yung kasi doon walang ibalibangan doon dati, magbabasketball ka lang. Ay wait, maaga kang nagpunta ng Saudi? College? Bata pa ako na napunta ako na Saudi kasi nung na-scholar ako doon sa school ko dati. Breadwinner kasi ako lang nakapag-aral tapos nagtrabaho ka na kagad sa Saudi. Diretso ako ng Saudi. And then that time walang libangan doon sa Saudi pag off namin eh. Basketball lang. Ilang taong ka nang nag-abroad? Di ko malala, mga 20 ata. 20 or around 20, mga 25 siguro. And sa Saudi brother, di ba maraming mga Pilipino? Marami doon. Grabing competition ng basketball doon. Diba? Yung mga kasama ko, kasi nakalaro ako ng one time ng commercial league doon eh. Shout out pala sa Laguna Lakers, Cargo Forwarders. Yun yung mga kasama ko doon, mga talagang naglalaro ng palaro, player ng mga dati sa NBA, yun yung mga PBL, mga ganun. Pero sa Saudi din bro, hindi ko alam kung ganun dati. Kasi ngayon, napapanood ko, sa Saudi ba o sa Dubai, maraming mga former player na nagpupunta. Marami. Dati rin ba ganun? Nung sila Torion pupunta doon, maglalaro lang ng mga intercompany. Kasi naglalaro ako doon ng intercompany, panalay ba ng intercompany. Binabayaran lang kami ng per game, tsaka libre lahat. Pero kamusta naman yung competition doon, brother? Grabe yung competition doon kasi marami, puro lalaki talaga doon, mga Pilipino na nagbatak sa malaro eh. Kahit siyang solo ka doon sa Saudi, may mga court doon eh.
Kasi wala rin ano. Maraming no? paliga. Tsaka wala rin halos libangan, no? Yun na lang talaga. Yun lang outside talaga of trabaho, yun lang no? libangan namin pag Friday kasi yung off kasi doon, Friday lang. Wednesday night pa lang, may liga na doon hanggang Friday ng gabi. So, ang ginagawa mo doon, brother, like puro trabaho, tas basketball. Basketball lang. Sino kasama mo doon? Nag-abroad ka? Ako lang, yung taga sa amin na nagpapasok sa akin sa LG. And then, nung nag-pick up game kami doon, nakita ko ng mga sumasali ng liga doon, di sinama ako hanggang sa doon sa medyo na-expose ako konti. Naglaro kami ng pinakamalaking liga doon ng Enter Network. Malaking liga na sa buong Saudi na mga Pilipino. Nag-champion kami doon maybe 2 times, 3 times. Doon medyo bumalik-balik yung laro ko. Tapos, before ako pumunta ng Canada, na-injury ako sa tuhod. 3 to 4 years ako nag-standby before ako nakapaglaro ulit, pick-up game. Nung panahon na kalakasan mo sa Saudi, brother, anong posisyon nilalaro mo doon? Lagi ako point guard eh. Alanganin yung height ko sa mga kasama ko lang kasi mga matatangkad yung mga ano ko eh. Yun na talagang... Pero as a point guard, bro, like, kwento natin. Ano yung play style mo? Paano ka ba maglaro? Anong tinatanong mo ngayon? Nung panahon ko. Iba na ba ngayon? Iba na ngayon. Parang 40 up na ako eh. Sige, nung kalakasan mo ba? Talagang slasher ako nung kabataan ko. Wala akong medyo mahina ako shooting. Ngayon lang ako nag-shooting nung medyo mahina na yung tuhod. Practice na lang medyo sa labas lang tumitira. Talagang dati nung point guard ako, talagang raragasa ako. Sino yung mga nakalaban mo, brother, sa Saudi? Mga dumayo sa Saudi na parang may pangalan. Sino yung mga nakalaro mo talaga? Di ko maalala yung iba doon kasi minsan pinapalaro lang sila tapos hindi naman magtatagal doon eh. Minsan pick upin ka lang ng ilang months, patrabuhin ka Saudi ba? Hindi ko lang, may mga talagang sila, James Smith dati yung player ng Mamaslab, sila. Yun. Paulo Malonzo, player ng Wilcoat dati. Yun yung mga kasama ko doon na. Ilan taon ka nagtagal ng Saudi? Mga 4 years ako doon. Tapos nag-Canada ka na? Tapos kinuha ko ng asawa ko. Kinuha ka ng, yun yung susunod kong tanong kung paano ka napunta ng Canada. And then, na-injure ka muna sa Saudi bago o dito ka? Na-injure, talagang timing na-injure ako nung papunta ako dito. Mga 2 linggo pa siguro. Anong klaseng injury yung? Bakit tumagal ng 4 years? Umikot ng tuhod ko eh. Pero hindi ko to siya pinaano. Nung pag-layup ko, tapos biglang nag-twist siya ba? Hindi mo pinatingin ever? Hindi ko na siya inano dahil titigil ko na sana yung laro ko eh. Basketball na kaya doon ako na parang phobia ako na ayaw ko na maglaro nung pagdating ko dito. Yeah. Lalo na pag lumamig siya, talaga masakit. Talagang hindi ko siya inayaan ko lang siyang mag-heal ng... Gumaling siya ng 4 na... Gumaling na lang siya. Pero 4 na taon. About 3 to 4 years, something like that. Ba naman? Kaya hindi ako nakapaglaro eh. Tapos... Pero like ngayon, wala ka na nararamdaman sa tuhod? Wala na. Medyo na lang, ito na lang, katandaan na lang ito minsan ito atin ito eh. Medyo doon na maramdaman Anong taon yan, bro? Pumunta ka ng Canada? Dumating ako dito mga 2012. 2012? Yeah. Siguro nakalaro ka mga 15, 16 2012, baka mga 3 to 4 years pa ako bago ako nakalaro. Paano ka naman na-introduce ulit sa basketball dito after 4 years? Nung church namin dyan sa may Eglinton and Kennedy, pag linggo, makita ko may mga, alam mo yung Goodland dyan sa Kennedy and Lawrence, Goodland. Pag Sunday, nagsisimba kami, dadaan kami doon. May mga laruan pala dito eh. Dati kasi hindi ko na inisip mag-basketball kasi double job ako lagi eh. Triple job parang ganun. Trabaho na. Kakarating mo lang dito eh. Parang manibago ka ba? Tapos dadaan ako doon. May mga Pilipino sa umaga naglalaro. Sabi ko, pag naayos lang tong tuhod ko, maglalaro ako doon. After medyo parang nawala-wala na siya. Ano to, mga ball runs or liga na to? Ball run lang yun sila. Tapos ngayon, nung naglaro ako doon ng mga matagal na rin kami magkasama yan sa taga Kennedy Boys. Doon ako nagsimulang uli naglaro. Yung tropa ng Kennedy Boys dyan sa Goodland. Doon na continuous na yung laro, tapos sinasalin niya nila ako ng liga. Ano yung mga unang liga na to, bro, na nilaruan nyo na to? Unang liga, alam mo yung doon sa may Morningside, yung sa church, na ano ba yung liga na yun? Church ba to? May church na nilalaroan doon sa Markham and Shepherd na kanto. Ano pangalan? May liga doon eh. CLC? Di ba CLC to? Morningside na liga. Sa Golden Car ako nag-start na naglaro. Lagi silang champion doon nung dumating ako eh. Mga dalawang champion yata sila. Tapos puntahan natin, bro, kasi yung Batang Riles naman, brother. Like, yung Batang Riles naman, bro, like,
Paano nasimulan yan, bro? Batang Riles, doon sa sixth side na nag-start nung nagbuo ako ng Bohol team. Tapos sinama namin si Sheldon doon. Hindi makalaro-laro Sheldon kasi may injury daw siya eh. So kulilat kami. Tapos sabi ko, kailangan ko magbuo ng team na medyo malakas-lakas. Nag-start kami ni Sheldon doon, Batang Riles. Tinawagan ko siya, sabi ko, saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Sabi niya, sa factory lang ako kuya. Sabi ko, gusto mo magtrabaho sa akin? Yeah, kaya anong trabaho yan? Diyan maintenance daw sa train. Gusto ko. Ganyan. Starting lang tayo ng medyo sobra sa lahat ng sinasabi nilang time to sa minimum. So, sabi ko, punta ka dito sa bahay. Iniisip ko, i-lock in ko to para makabuo ako ng sarili ko team. Paano mo naman nakala si Sheldon, bro? In-introduce lang yan nung kaibigan ko na taga Bohol eh. Kasi nakasama nila sa laro yan. Pareho kami ng dialect Bisaya. So, medyo nagkaintindihan kami. So, nilock in ko siya. Sige lang. Binigyan ko ng trabaho. Binigyan mo ng trabaho para ma-lock in mo sa team. Para ma-lock in ko lang siya. Share natin. Para sa di mga nakakaalam, si Idol ay ang isa sa mga gusto kong kwento. Actually, siya na yung magkakwento eh. Pero ang ginagawa kasi niya is yung mga player niya sa team niya is binibigyan niya rin ng hanap buhay bilang tulong. Isa yun sobrang ganda ng brotherhood niyo. Yun din ang pinaka ko doon eh. Matulungan din sila ba? Hindi lang, sabi ko sila sa kanila lagi. Hindi ko kayo pinapasok dito para maglaro. Hanap buhay tayo dito. So, that time, sinabi ko, lock in ko to. Buo ako ng team ko. Ay, taga lang bro. Kwento pala muna natin. Ano ba yung trabaho niyo, bro? Maintenance kami ng railways dyan sa may Eglinton Crosstown Project. Sa may Eglinton, yung bagong linya dyan. Dyan ako nag-start ng construction hanggang nagiging maintenance ako, hanggang kinuha nila ako, inoperan ako nila na magtrabaho dyan. Ako lang mag-isa doon dati eh. Kaya kailangan ko ng tao. Ako yung pinapakuha ng tao. So, ang pinakauna mo palang nabigyan ng naipasok doon si Sheldon? Kailan pinakauna doon. Okay naman siya? Okay naman. Masipag yung bata eh. Masipag tsaka sumusunod naman pag hindi wala problema. Doon kami lang sunod doon nagsimula kami noon. Tapos doon na sabi niya magbuo daw kami ng team Batang Riles. Before we call it Truck Attack. Truck Attack. Yeah. Yung unang pangalan ng team. The first time. Six side. Tapos parang hindi ko nagustuhan. Pinalitan ko ng medyo Tagalog ng Batang Riles. So, we started that one. In six side na liga. First time kami sumali. First time din namin mag-champion sa Sheldon. Simula doon, nung lahat ng team ko doon sa six side, binigyan ko ng mga trabaho. Sila Glenn, Relito, Richmond, yung mga player ko doon. Tapos medyo marami-rami na rin kami dyan eh. We're almost I think 8 and then I'm gonna hire more. So plano mo ba talaga dagdagan? Dagdagan. Makatulong gagawin ko 15 yan. Kaya medyo maraming lumalapit na sa akin ng medyo sumikat yung team ko dahil saan ka makakita ng mga Ibig mo sabihin maraming lumalapit naghahanap ng trabaho, boss. Marami talaga. Ano sinasagot mo naman? Sabi ko, tingnan natin, hindi ako mangako pero pag meron talaga. Sa bagay, di mo naman pwede bigyan lahat eh, no? Pero marami yan sila, nakaline upin sila. Nakaline up. Kaya medyo medyo isi-isi mo na ako ngayon pag pili ng tao kasi mahirap din naman pag kukuha ka ng basta-basta na lang na pulot ka na pulot yan. Hindi mo na kabisado yung tao. Paano naman yung pagsali nyo ng mga liga, bro? Yung pili mo ng mga player? Paano yung proseso na? Hindi naman halos lahat ng player ko dyan na maliban na lang pag may intercity talaga magpipick kami kung mga kakulab ko lagi yan sila GC Trans sila SG. Pipick kami ng player na talagang solido talaga na hindi kami mapapahiya pag dadayo sa Windsor at saka sa London Tsaka pag dito lang Toronto, hindi kami pwede pagsamahin ng mga intercity na kasi hindi namin papayagan eh. Medyo doon ako sa kasama ko sa trabaho lang. Magpipick lang ako medyo mga 5 to 4 person lang dagdag reserve sa Batang Riles. Pero 75% doon mga tauhan ko talaga na naglalaro. Sila di ba? Sila Arman. Arman. Si Arman naman paano mo naman nadala doon? Mga tropa-tropa na Sheldon dati. Tapos sabi ko na Sheldon na lock in natin to para may pang-rebound tayo. binigyan ko ng trabaho. Tapos dito na sa amin sama-sama. Si Arman ba ay international student or hindi na? International student yan. Okay naman si Arman. Sa trabaho. Masipag, tsaka madali silang turuan. Basta sinasabi ko sila na yung basketball, libangan lang natin kasi may mga pamilya na tayo. Harap na madisgrasya pa tayo. Wala na tayong hanap buhay. Ano naman yung mga nyo, brother?
itong ginagawa mo na to, like, syempre, parang ikaw yung boss nila, ikaw yung team owner nila. And as much as kaya, binibigyan mo ng hanap buhay yung mga player mo kung kaya, kung may slot, 'di ba, kung may open. Hanggang kailan mo naman yung gustong gawin, brother? Or anong mga future plans mo diyan? Nakaugat ako dyan eh. Marami project dito na patapos eh. Kahit siyang may project matapos, kahit kung magpasok ng tao. Ang ano lang, siyempre, kailangan mo pumili ng sino gusto mo ipasok, diba? Baka malagay tayo sa langanan. No, totoo naman. Maraming project kami matatapos ang mga release. Yung kumpanya ko kasi international, worldwide na maintenance ng mga truck. Malaki talaga siya. Pero ako yung nakaugat dito nung first time silang pumasok dito eh. Ako pinapapili na ng mga tao sino gusto kong kunin. Pero ganda nga ng ginagawa nyo eh. Kayo si JC ganyan din, di ba? Si JC Trans. Oh, yeah. Binibigyan JC, niya rin ng at yung ano siya, patient transport, di ba? Mhm. Nakakatuwa yung mga ganyang brother. Actually, nakikita ko rin kayo lagi. Madalas ko kayong makita. Nakakwento ako rin sila JC. More than basketball kasi yung ginagawa niyo, bro. I know. Parang yung tulong sa buhay para sa sabi mo nga, kinuwento mo sa akin minsan na nakatulong ka pa sa pamilya nila. Sinabi mo pa, sobrang malaking pasalamat sila sa tulong namin ni JC Trans. Binigyan namin sila na nabuhay. Totoo lang. Kaya sinabi ko sa kanila nga sipagan nyo kasi hindi na kayo makahanap na ganyan trabaho. Promise. 4 na oras lang kayo magtatrabaho. Buo sahod nyo. Ikaw ba, bro, naglalaro ka pa rin ngayon sa team mo o owner ka na lang? Marami akong like sa Kennedy Boys, nagpapaliga kami. Yung commissioner, tinutulungan ko siya plansada ng liga. 4 na season na yata kami. Every summer lang doon sa labas. And then, we have also team in True North, 40 Up. Naglalaro ako doon. 2 liga ko sa NBL at saka SBBL. Naglalaro ako doon pero naglilimit lang ako ng 2 minuto kasi hindi ko nakayo yung bata. Mahirapan ako. Sa open, mga lalaroan nyo, anong division? Iba-iba naman kasi. Diba? Iba-iba yung ano lang. Ang ako lang talaga naglalaro ako ng medyo lagi 40 up. Medyo makasabay-sabay pa ako doon. I'm old. I'm 41 already. Ikaw naman, bro, hanggang kailan ka tingin mo maglalaro? Hanggang sa hindi pa ito bibigyan tagtut ko maglalaro ako. Hanggang kaya? Hanggang kaya. Till the wheels fall Ang off. hirap kasi dito, pag wala kang exercise sa lugar na to, delikado. Like what happened my friend last week, Jason Dayo. Nabalitaan ko, Yeah. bro. I was there. Nabalitaan siya, di ba, bro? Condolence pala sa family ni Kuya. Traumatic. Oo nga eh. Kailangan mong maging healthy. At saka yung kung paano nakadesign itong country natin, bro, puro trabaho talaga siya. Yeah. So, obviously, yung overall health mo, pati mental health din eh. Sanity, kailangan mo ng outlet. Sinabi mo pa. Di ba? Sinabi mo pa, kaya sinabi ko sa asawa ko, hindi mo ako pwedeng ito sa basketball kasi Pigilan kasi dito ako nagkaroon ng maraming kaibigan. Masama o mabait, kaibigan. Basketball lang. Kapag dumating naman, bro, yung panahon na parang hindi mo na kaya maglaro, bro, tutuloy mo pa rin ba yung pagbubuo mo ng mga team, ganyan? Anong plano mo doon? Meron, pag may sponsor. Mahirap naman yung pag wala ka sponsor sa kaliga, magastos yan. Pag nung marami na naman ako mga sponsor ngayon na nagkabang para medyo pag meron talaga sasali. Hindi ko walain kasi napansin ko yung mga iba dito advantage ng naglalaro eh. You see them healthy. Hindi yung uugod-ugod na pagdating ng 40-50, di ba? Kita mo yung mga kaibigan ko sa Kennedy Boys. Almost 50, more than 50. They're still playing basketball. Lalaro pa rin, no? Yeah. Ako, di na ako makalaro. Ang bata ko pa. Mahirap man kasi pag iwan mo yung bisyo mo na ganito pag yun lang tanging mong libangan Sunday. Ganyan nangyari sa akin eh. Gustuin ko man bumalik, nahihirapan ako. Wala akong oras eh. Kayo ba, brother, sa Batang Riles team mo, nag-ensayo ba kayo? Hindi, medyo may na talaga kami. Kabisado nyo na? Kabisado namin maglaro sa isa eh. Maliban na lang pag intercity, medyo kailangan namin mag-practice. Kasi doon ka na humuhugot na ibang player, ano? Ng mga malalakas. May hugutin na naman ako doon. Ilalak-in ako mga player doon na Pero yun, bro, medyo naubusan na tayo ng oras. Pero like, brother, bago tayo magtapos, baka may gusto kang i-shoutouts or i-promote, bro. Pasabi na lang sa First, shoutout to my wife and my son. Salamat sa suporta. Medyo magalit ka man. We're just playing basketball. Libangan. Shoutout din sa Batang Riles. Sila Sheldon, sila Arman. Lahat. Batang Riles sa Saudi. Mga nagpapaliga dyan. Sila Wahab, sila Sandro. Shoutout din sa mga pinsan ko sa US. Sila G, Ulayon. And all the players sa Toronto. At saka sa parents ko sa Bohol. Yun, brother. Maraming salamat sa oras mo ulit sa pagbisita. Ako, brother, full support ako sa movement nyo. Hanga ako sa ginagawa nyo kayo nila JC. And gusto ko lang sabihin, ako, Filipino TV, The Breakdown, kung may matutulong ako sa inyo, bro, just let me know, brother. Yun. Maraming salamat sa oras mo, brother. Thank you, Ken.
So yun lang guys, makita-kita tayo next week dito sa The Breakdown.